First guys, hugasan natin yung baboy natin. Medyo konti lang to kasi dalawa lang naman kami dito. Kaya, pero enough na to until tomorrow. Hugasan muna natin siya. And hanggang sa mawala yung mga dugo-dugo niya. Since fresh pa itong ating karne. And then, okay na yung ating karne. Ilalagay natin ito sa ating sirolay. Lalagayin natin siya guys. And after that, magpe-prepare tayo guys ng ating sangkap. First, unahin natin ang ating sibuyas and bawang. Maglalagay tayo ng maraming bawang kasi mahilig ako sa bawang guys. Para mas mabilis siya balatan, gagamitin siya. Ayan, diba? Ang ingay ng kantaran. Balatan natin siya. Dahil ilalagay na natin ito sa nilalaga natin karne. Huwag na natin siyang masyadong pinuhin kasi nilaga naman to. Madudurog yung sangkap. And after guys, ilagay na natin ito sa ating nilalaga kasi para magkarasa ng ating sabaw at karne. Maglalagay ako ng cracked pepper. Then, maglalagay din ako ng whole pepper. Buo. Pagkakatasin na lang tayo. And after mo guys, ipipin natin ang ating gulay. Unahin na natin ito. Nabili ko na 10 pesos sitaw. Let's go. Tanggalin natin. Ganyan. First, tanggalin natin yung dulo niya. At pwede na natin siyang slice. Mamaya na natin siyang hugasan pag na-slice. Ganyan size lang siya guys. At lalagay ko siya sa ating strainer para mabilis na hugasan. Mas masarap pang sinigang kapag maraming gulay. Tanggalin natin yung dulo.
natin siya sa ating strainer. Next, okra. 2 pirasong tag-10. Kung maliliit guys, hindi ko na siya hinihila kasi then ito na malaki lang 2 pieces siya kasi malaki. Tinatanggal ko lang yung 2 dulo. Lalagyan natin ng gulay para masarap. Feeling ko marami yung repolyo ko kasi malaki siya. And then, magugas tayo ng 3 pieces na siling, di siya maanghang, kung paano lang, aroma at flavor. Ayan, natin siya. Ayan, hugasan muna natin ang ating gulay. Hindi ko mahawakan yung strainer kasi hawak ko yung camera. Hugasan natin siya na maigi. I think it's enough. And then guys, hiwain na natin itong ating repolyo. Lagyan muna natin itong sa labas na part. Kasi isa lang tatanggalin natin, sayang naman. Medyo malalaki lang hiwa natin kasi sinigang nga ito, hindi naman ito pansit. Ganyan lang siya kalalaki guys. Madudurog naman yan. Then, lagyan natin siya sa kanggan. Then, hugasan natin siya. Then, hugasan lang natin ang ating repolyo. Madalawang beses guys para maglinis ang ating gulay. Babad lang natin siya sa water para at ayan, okay na ang ating mga sangkap. Nakalimutan ko bumili ng kalamansi kasi magsasawsawan tayo mamaya. Hugasan ko natin ang strainer kasi tapos na tayo. Hugas kami then yan. At ayan na guys ang ating nilaga.
after ilang minuto. Medyo mainit na siya, kaya mag-add tayo ng nor. So ayan guys, mag-add tayo ng nor pork. And then haluin natin. At takpan. Hayaan muna natin siya guys kumulo since naka-ready naman yung mga sangkap natin. So ayan guys, dahil kumulo na ng konti yung ating baboy, lagyan na natin siya ng asin para mamaya may lasa na siya. Put some salt. Takpan na natin. So ayan guys, after ilang minuto na pagkulo, check natin yung karne kung malambot na. Hindi pa masyado, kaya pakuloan pa natin ng bongga. So ayan guys, check natin yung karne kung malambot na. Let's check. Ang feeling ko okay na siya. Kaya ilalagay na natin ang 3 pieces of green chili. Haluin. At ayan guys, after siguro mga 15 minutes, 20 minutes na pakulo, check na natin. Baka pwede na ilagay yung gulay. Ayan. Nilagay na natin yung sili at ang bango ng aroma niya. And then, dahil luto na yung karne, at wait, taste test muna. Yung alat niya guys, sakto na siya. Para pag nilagay natin yung sinigang, timplado na. Lalagay ko na pala tong okra at sitaw sabay. Haluin. Takpan natin siya ng mga 3 to 5 minutes and then ilalagay na natin yung repolyo. Takpan na natin. Ayun guys, so I think okay na to. Para hindi masyado lumambot yung ating gulay kasi mas bet ko yung medyo crunchy pa yung gulay. Kaya i-stir ko lang ito repolyo para wala siyang tubig. Yan, pwede na natin siya ilagay. And then, i-ano lang natin siya, ilagay natin yung gulay. Pakuluin lang natin siya konti and then lalagay ko na ang sinigang para crunchy pa rin yung gulay natin. Ayun guys,
Okay na yung ating ano. Dahil kumulo na siya. Lalagyan na natin ang sinigang. Ubusan natin siya. Mas masarap, mas maasim. Haluin. Tikman na natin. Oh, sarap ng asim, guys. Sarap, sobrang asim niya. At mas masarap to dahil ang daming gulay. Patayin na natin. Dahil mainit naman yung sabaw, maluluto na yung gulay niyan. Takpan lang natin. Kasi sabi ko nga, mas gusto ko yung crunchy pa yung gulay. Hindi masyadong overcook. At luto ng ating pork sinigang. Ayan na guys, luto na siya. Finished product. Ayan, sarap. Daming gulay. Ayan guys, at dahil luto ng ating sinigang, takpan lang natin siya dahil mainit pa yung sabaw para maluto ang ibang gulay. Ayan, that's all for today. Thank you for watching.